Ngayon po ay ang ating meditation para sa Lord's Supper. No? Ang Diyos ang siyang mangusap sa ating puso sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang salita. Bago lahat tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay dumidepende sa inyo, ay namin magtiwala sa sarili naming karunungan, kaalaman. Hinihiling namin ang inyong banal na Espiritu na siya magpaunawa ng iyong salitang espiritual upang makita namin ang katotohanan, sapagkat katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Kaya Lord, samahan niyo kami pagpalain sa aming pong pagpupulay. Sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo, kadalasang tanong ng mga tao, maging sa mga Kristiyano na, alin ba ang nauna? Ang kaligtasan o ang born again? Yan po ay kasama yan din sa ating tanong sa interview. Kapag kung di nyo alam kung anong sagutin yan, tiyak, hindi kayo nakatitiyak ng inyong kaligtasan. Anong nauna? Kaligtasan o born again? Tandaan natin, sabi sa Biblia, Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay sa kasalanan. Ang isang patay, hindi pwedeng sumampalataya. Ang isang patay, hindi pwedeng umibig sa Diyos. Kailangan mo na siyang buhayin. Kailangan mo na siyang ipanganak na muli. Upang sa kanyang kapanganakang muli, magkaroon siya ng ulirat, magkaroon siya ng unawa, magkaroon siya ng pagtitiwala, at siya po ay sasampalataya. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, tayo po ay naligtas sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang sabi sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap sa kanyang pangalan, siya'y binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po, ang pananampalataya ay hindi lamang ito paniniwala na kung tawagin easy believism. Na kung sumampalataya ka, ligtas ka na. Yan po ay mga pinanghawakan ng maraming nasasabing Kristiyano na sumampalataya ka na, lang ligtas ka na. Ngunit, ang tanong ko ganito, ano ba ang misteryo noong ikaw ay sumampalataya kay Jesus? Noong ikaw'y sumampalataya sa ating Panginoong tagapagligtas, ano ang nangyari sa puntong yun? Mayroong misteryo. At kailangan malaman yan upang ang iyong pagtitiwala ay tama at ikaw ay mayroong tamang kaligtasan. Hanggat hindi mo naunawaan ano ang nangyari nung pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, kung yan ang panghawakan lang, easy believism. Kailangan natin malaman ano ba talaga nangyari, anong aktong nangyari. Kaya pamagat po natin, nang sumampalataya kay Jesus, ano? Tanging salita ng Diyos lang po ang makapagpapaliwanag niyan. Buksan natin ang ating Biblia, Galatia 2. Galatia 2. At basahin natin ang napakalinaw na patutuo ni Pablo nung siya'y sumampalataya kay Jesus. Galatians chapter 2 verse 20. Ganito po ang sabi kung kayo nariyan na. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Dito po sa talatang ito,
ay masasagot po ang katanungan ng ika'y sumampalataya kay Kristo, ano ang nangyari? Yung punto yun, ano ang nangyari doon sa pagitan yun? At doon sa pagitan yun ay mayroong 5 pangyayari. Mayroong 5 pangyayari. Bago natin kunin yung 5 yun, nais ko munang ibigay ang likuran. Bakit sinabi ito ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20? Kayong may nauna pang mga talata verse 1. Alamin natin ang kasaysayan. Now, sa verse 1, mapapansin natin nang sabi dyan ni Pablo, pagkalipas ng 14 na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Now, after 14 years ng pagiging Kristiyano ni Pablo, doon siya nagpunta sa Jerusalem. Sino pinuntahan niya? Ang mga mananampalatayang mga apostol na naroon, sina Pedro, sila Juan, Santiago, at iba pang mga apostol ng Diyos. Bakit po? Sapagkat may usapin, mayroong problema. Kaya sinama niya si Bernabe at si Tito. Si Tito ay isang hintil. Sa mga Tweed, si Tito ay uncircumcised. Sa mga Hudyo, hindi tinatanggap yung mga uncircumcised. Pero nang dumating si Pablo sa lugar na yon, ipinagtanggol ni Pablo ang pagiging Kristiyano ni Titus. At dahil doon, hindi nakaporma yung mga legalists. Yung mga legalists na nagpapaulang bisa sa pagiging Kristiyano ni Titus, kanya itong pinagtanggol na ang kaligtasan hindi nababatay sa mga rituals tulad ng circumcision. At dahil doon, siya'y pinanigan ng 3 haligi ng iglesia. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. At nagkaisa sila na sila'y sasama kay Pablo na mangaral sa lugar ng mga hintil. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga hintil. At nangaral nga. Si Pedro nangaral sa mga hintil. At natutuwa si Pablo. Si Pedro, dahil nalaman niya ng biyaya, ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon, si Pedro ay nakisama sa mga Gentiles, na parang Gentiles na siya, para sa hintil. Pero nung dumating si Santiago, na alam natin na siya ang pastor ng Jerusalem, si Pedro natakot. Natakot siya. Dahil ang alam nila sa Jerusalem, Santiago namumuhay sa ritual. Kung wala kang ritual, hindi kumpletong pagiging Kristiyano mo. Nagtago itong umiwas itong si Pedro, humiwalay siya sa mga Kristiyanong hintil o sa mga mananampalatayang hintil. Napasama pa si Bernabe. Kaya si Pablo ay naggalit. Galit mula sa banal na pagkagalit sa Diyos. At kanyang hinarap si Pedro, nirebuke niya sharply sa harapan ng mga tao. Na hindi dapat mangyari yan. Ikaw na namumuhay bilang hintil na isang Hudyo, nakisama ka, dumating lamang itong Santiago, umalis ka na sa hintil at ikaw ay namuhay sa pagka-Hudyo, paano mo maakay ang mga hintil? Saka ngayon, pinaliwanag ni Pablo na walang itinatangi ang Diyos pagdating sa kaligtasan, sapagkat ang batayan ng kaligtasan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, ano ang ibinubunga ng pananampalataya? Ito ngayon ang verse 20. Ano ang nangyayari sa sandaling ang tao ay sumampalataya kay Jesus? Mayroon pong 5 pangyayari dito, isang misteryo. Una po, ang sabi sa verse 20 na ating binasa, ano ang nangyayari sa sandaling sumampalataya ang tao kay Kristo? Ang sabi ni Pablo, sa verse 20. Mali yung aking tinignan. Ang sabi ni Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Yun po yung unang sagot. Nang sumampalataya ka kay Jesus, ikaw
ay ipinakong kasama ni Kristo. Yun po yung aktong nangyayari. Once na sumampalataya ka kay Jesus, ang totoo niyan, ikaw ay binabalik by faith doon sa kanyang pagkakapako sa krus. At dapat mong malaman na once na ikaw sumampalataya, kasama kang ipinako ni Kristo. Kaya hindi po basta sumampalataya lang na basta bahala na, lundag sa dilim. Dapat may kaalaman. Ikaw ay ipinakong kasama ni Kristo. Akto kang napako. Akto kang naroon kasama ni Kristo sa krus. Akto kang namatay ang iyong dating pagkatao. Kasama ka doong nagdusa pero wala kang nadarama na hirap ng pasakit. Si Kristo ang umako noon sa iyo. 2,000 taon na ang nakararaan, pero once na ikaw ay sumampalataya ngayon, na ibabalikan muli kaisa ka ni Kristo sa krus. Kaya hindi mo madama yung pagdurusa dahil si Kristo na ang nagdusa nito para sa iyo. Ang pinapakita rito na ikaw ay kasama ni Kristong napako, ibig sabihin namatay ka na sa dati mong pagkatao. Yung po ibig sabihin, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Yan ang sinabi ni Pablo. Kaya patay ka na sa dati mong pagkatao. Once na sumampalataya kay Jesus, automatically patay ka na sa dati mong pagkatao. Ano ibig sabihin ng patay ulit? Hiwalay. Okay? Kamatayan, ibig sabihin pagkahiwalay. Ibig sabihin, hiwalay ka na sa dati mo o luma mong pagkatao. Ikaw ay isang bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano pong sabi doon? Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Hindi ka na dating pagkatao, kundi ikaw ngayon ay bagong nilalang. Ano sabi ng John 1:12? Sino mang sumampalataya at tumanggap kay Kristo, siya'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tweet, noong ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nangyari sa iyo, ipinalik ka doon sa krus by faith, at si Kristo ang namatay at nagdusa para sa iyo upang ikaw ay mahiwalay sa lumang mong pagkatao. Ngayon, ikaw ay isang bagong nilalang, isang anak ng Diyos. Marami pong ginagawa maraming tao ngayon. Nung nga nasabing Christian, ang kanilang pagiging anak ng Diyos, ginagawa nila ang mga good works, sa mga pagtulong, maging mabuti ka lamang, sundin mong sa pag-uutusan, maging anak ka ng Diyos. Hindi yon. Ito ang katotohanan. Once na sumampalataya ka kay Jesus, binibigyan ka ng karapatang maging anak. Sa makatwid, kung ikaw ay isang bagong tao, ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na alipin ng lumang pagkatao. Nakuha nyo? Yung lumang pagkatao natin, alipin niya ng kasalanan. Kaya nga, patay sa kasalanan. Ngayon, dahil ikaw ay bago na, hindi ka na alipin ng luma mong pagkatao na sunod-sunuran sa kasalanan. Hiwalay ka na doon. Kaya nga, dapat, kung bagong tao ka, hindi ka na makitaan na ikaw ay alipin pa ng kasalanan. Marami nagsabing Kristiyano ngayon, pero nandun pa sa inom, hubog-hubog, lasing-lasing, no? Kung ano ng kasalanan ginagawa, hindi yan ang batayan ng pagiging bagong pagkatao. Tingnan ang sabi sa Romans 6, verse 17 hanggang 18. Ito yung kahabagan ng Diyos na tayo'y kanyang pinatawad, inaring ganap. Kaya, anong sabi? Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral. Pangangar na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid.
Ang isang bagong tao ay alipin na ng mga gawang katwiran. Hindi na alipin ng lumang pagkatao. Patay ka na doon. Ibig sabihin ng patay, hiwalay ka na doon. Pero hindi ka pinabayaan dito ng Diyos na ikaw ay inalis na sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi ka lang namatay, kundi ito, kasunod. Basahin natin ang ikalawa. Ano pong nangyari nung ikay sumampalataya? Basahin natin muli. Sa verse 20, karugtong, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nung tayo po'y kasamang namatay sa krus ng Kalbaryo, nawala na yung luma nating pagkatao, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, ang kasunod dyan, ikaw ay pinamumuhayan ni Kristo. Ang sabi dyan, ano sabi sa ating text? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang isang tao na namatay na sa kasalanan ay hindi lang basta naging anak ng Diyos, kundi siya ay may buhay ng Diyos. Nakuha nyo? Mayroon siyang buhay ng Diyos. Kaninong buhay? Kay Kristo. Kung aalala ninyo, paano nilikha ang tao sa simula? Mula sa mga alabok, ang Diyos ay nag-stoop down, siya yumukod, bumaba, upang ang kanyang banal na kamay ay makiisa doon sa alabok na marumi. Hinubog niya itong tao. At nung mahubog ng tao, hiningahan ang ilong nito. Saan galing hininga? Ano yung hininga? Buhay mula sa Diyos. Kaya nga ang buhay natin, walang hanggan yan. Okay? Eternal yan. Hindi namamatay yung ating buhay kung tawagin yung spirito o kaluluwa. Kaya nga dapat ingatan dahil mayroong dalawang patutunguhan. Doon ka mamamatay o papatay ka, pahirapan ka sa impyerno, o babalik ka sa Diyos. Kasi walang kamatayan yun. So ngayon, ang isang taong kasamang naipako kay Kristo, siya naging anak, hindi siya iniwan doon, kundi binigyan siya ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay ni Kristo. Kaya hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang namumuhay sa akin. Okay? Nakuha niyo? Si Kristo na, kung Kristiyano ka, si Kristo na nabubuhay sa iyo. Kaya nga, ngayon, ikaw ay sumusunod na sa mga gawang katwiran. Dahil si Kristo ay matuwid. So, ibig sabihin, binuhay kang muli ni Kristo. Binuhay ka bilang anak ng Diyos. Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 6. Sa taktang panahon, isinugo ng Ama si Kristo na ipinanganak sa isang birhen sa alipin ng kautusan upang mapalaya sa kautusan ang mga tao, at ikaw ay naging anak, at dahil ikaw anak, isinugo ng Ama ang kanyang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, nang sa ganon tayo matutong tumawag ng Ama, Ama ko. Kaya hindi nga lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay pwedeng pagbuksan ng langit. Yun lamang sumunod sa kalooban ng Ama. At yung mga sumunod sa kalooban ng Ama, yun yung nilalagyan ng espiritu ng anak. Dahil isa lang talagang anak ng Diyos. Bugto nga eh. At yung anak ng Diyos, si Kristo, siya lamang ang may karapatan tumawag ng Ama sa Diyos. Walang sino mang tao maaaring tumawag niyan. Kaya sa mga Hudyo, isang kalapastangan na natawagin nilang Ama ang Diyos. Pero nagulat sila pagdating ni Kristo. Kaya nilipastanan nila sa Jesus, wala kang karapatan tumawag sa Diyos. Dahil ipinapantay mo yung sarili. Pero katotohanan, si Kristo ay anak ng Diyos. At sa lahat ng sasampalataya kay Kristo, kanyang tinitirhan. Si Kristo ang nabubuhay sa kanya,
tinawag ng Ama sa Diyos. Siya yung may karapatan. Ang Kristiyano mayroong karapatan. So, siya yung muling binuhay ng buhay ni Kristo. At ito ay ipinahayag, pinatutuhanan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng katotohanan upang yung katotohanan ito sa sandaling ikay sumampalataya ay maganap sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 23, anong sabi? Ipinanganak na kayo muli, hindi ng binhing nasisira, kundi na walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Okay? Now, ang tanong natin kanina, alin na una? Kaligtasan o born again? Masagutin natin. Una, ang born again. Bakit? Patay ang tao sa kasalanan. Okay? Patay ang tao sa kasalanan. Ngayon, kailangan niyang munang marinig, bagamat tayo patay sa kasalanan, spiritual, buhay pa rin tayo, physical. Katungkulan natin makinig. Sa ating pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, okay, ang Espiritu Santo sa pamagitan ng salita, ito yung kanyang instrumento para tayo ay buhayin muli. Ipanganak na muli saan? Sa Espiritu. Sapagkat ang sabi sa John 3:6, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Malibang ang tao ay panganak na muli, hindi niya nakikita ang karera ng Diyos, hindi siya makakapasok. Kaya sa pamagitan po ng kapanganakan natin sa Espiritu ng Diyos, tayo'y nagkakaroon ng malay, kaunawaan, at nagkakaroon tayo ng panampalataya, kaya tayo sumasampalataya upang maligtas. Kaya ang una, born again muna, bago ikaw maligtas. Ngayon, nung ikaw ay sumampalataya, anong kaligtasan? Bahagi ng kaligtasan. Ang una, ipinako kang kasama ni Jesus. Ikalawa, pinamumuhayan ka ni Jesus sa iyong sarili upang matupad ang layunin ng Diyos. John 10:10. Ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Sabi ni Kristo, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. At magkaroon nito ng may kasaganaan. Ibig sabihin, hindi lang ordinaryong buhay na ating tinanggap mula nung tayo'y likhain, kundi saganang buhay. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Yun ang layunin ni Kristo. Ibigay ang buhay na walang hanggan. Verse 11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ano mo nakikita? Kailangan si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo kasama ka upang siya ay makapagbigay ng buhay sa atin. Kailangan mamatay si Kristo upang tayo'y mabuhay. Yan po ang nilalaman ng ating pananampalataya. Hindi ko, basta ako sumampalataya, ligtas na. Hindi yan. Dapat alam mo, bakit? Si Jesus ngayon ang namumuhay o tayo binigyan ng buhay ni Kristo. Tulad ng resurrection ni Christ. Di ba, muling pagkabuhay ni Kristo, si Kristo kasi may buhay siya sa kanyang sarili. Mayroon siyang buhay sa sarili. Kaya siya rin ay nakapagbibigay ng buhay sa sino man naisin ng Ama. Tingnan ang sabi sa John 10 verse 17 to 18. John 10:17 to 18. Ito pagkakasabi. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. May kapangyarihan si Christ dyan. 18. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Kaya ang kamatayan ni Kristo sa krus, hindi ito dahil sa kasamaan lamang ng tao. Talagang niloob ng Panginoon na siya'y mamatay sa krus upang magkaroon ng buhay ang kanyang mga tupa. Upang magkaroon ng buhay ang kanyang mga tupa. So
So yun po yung nangyayari sa pagitan ng panampalataya at kay Kristo. Una, ipinako kang kasama ni Kristo. Ikalawa, pinamumuhayan ka ni Kristo. At ikatlo, nung sumampalataya ka, ikaw ay may bagong buhay na kay Kristo. Tingnan nyo, hindi lamang ikaw binigyan ng buhay, kundi may bagong buhay ka na para masunod si Kristo. Ang sabi diyan, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, at the present time, nandito pa tayo sa laman ay ikinabubuhay ko sa magitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal. Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi po itong buhay na gawin mo ang gusto mong gawin, total Kristiyano ka na. Hindi yan. Hindi yan ang makikita natin sa mga totoong naligtas. Ang mga totoong naligtas, nabubuhay sila para luwalhatiin ang Diyos. Kaya ang chief end ng isang Kristiyano is to worship God and to enjoy Him forever. Tingnan niyo ibang nagsabing Kristiyano. Saan sila nabubuhay? Anong kinabubuhay nila? Nandun pa rin, kubrador ng weteng, o ano ng mga, titinda ng alak, ng sigarilyo, at hindi makita yung pagbabago. Nandun doon yung nakiki-compromise sa paraan ng sanlibutan. Bagamat tayo na sanlibutan, pero tandaan natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos ayon sa revealed will na ipinalang sa atin ng Panginoon. Siya ay mayroong buhay na. So ngayon, ang kanyang buhay ngayon, ipinamumuhay niya sa pananampalataya kay Jesus. Kaya ang faith natin, hindi ito faith once and for all, kundi yung ating panampalataya o ay continuing faith. Patuloy na sumasampalataya whatever, anumang circumstansya sa buhay natin. Nung ikay naligtas by faith, namumuhay ka through faith na naman. Okay? Hindi pwedeng mamuhay ka sa sarili mo. Gagawin mo ang lahat ayon sa panampalataya mo kay Jesus. Yan po ang bagong Kristiyano. Yan ang isang Kristiyano. Hindi po tayo nabubuhay sa ating sarili. Kung tayo nabubuhay, ay nabubuhay tayo kay Kristo. Romans chapter 14. Kung tayo mamamatay, mamamatay tayo kay Kristo. Hindi sa ating mga sarili. Kaya, ngayon, ang resulta, dahil ikay namumuhay na sa panampalataya kay Kristo, bago na pamamaraan ng buhay mo. 2 Corinthians 5:17, diba? Ang sino mang na kay Kristo, sa isang bagong nilalang, masdanin nyo. Masdanin nyo. Yun ang ating dapat gawin sa mga natatabing Kristiyan. Masdanin nyo. Lahat ay bago. Lahat ay nagbabago. Wala na ang dati. Lahat ay nagbabago. Hindi na alipin ng kasalanan. Dahil ang nagmamayari ng iyong sarili ay kay Kristo na. Kaya, laging mayroong salita ng Panginoon. Lagi tayong pinalalahanan. Anak ka ng Diyos. Kristiyano ka. Mamuhay kayo sa pananampalataya. Mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Lumayo kayo sa sanlibutan. Tumakas kayo sa pakikipagkompromiso ito. At ang sabi pa sa Romans, isang direktang turo, Romans 6:11 hanggang 13, ganito ang sabi. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Kumisan kasi, hindi, kasalanan pa rin ako. Totoo yan. Tao lang kasi ako. Totoo yan. Tao ka lang. Pero, hindi ka na alipin ng kasalanan. Bakit mo ikakatuwiran na nagawa ko yun dahil tao lang ako? Ang totoong tao, normal na tao na hindi paligtas, talagang sasabihin niya, ako'y mahina, tao lamang. Pero ang isang Kristiyano, mayroong Espiritu ni Kristo, mayroong kalooban ng Diyos, na maaaring nagkamali, nahulog ka sa kasalanan dahil ikay tao lamang, pero hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat
Hindi ka na alipin ng kasalanan. Romans 6:11 hanggang 13. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag niyo tanggapin. Ang mga kasalanan yan, ang pagmamatigas na yan, yan ay kamamatay ng ating relasyon sa Panginoon. 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Nagtulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Huwag niyo isasabihin palagi, tao lang kasi ako, mahina ako. Hindi katuwiran ng Kristiyano yan. Maring sabihin natin, hindi ako perfecto dahil tao lang ako. Pero you are a different man. You are forgiven sinner. At nasa atin ang power, enablement to be malaya tayong gumawa. Huwag tayong palipin sa kasalanan, sa udyok ng kasalanan. Hindi dapat. Marami na sabi, himala ng Diyos. Bakit? Nawala yung pag-iinom ko. Nawawala yung pagmumura ko. Hindi mawawala yan kung hindi ka mismo nagdesisyon, nagtigilan yan. Katungkulan natin na sa bilang Kristiyano na gawin natin ang kalooban ng Diyos na tayo'y malayo sa gawa ng kasalanan. Tao lang tayo, yes. Pero di ka ordinaryong tao, anak ka ng Diyos. At ikaw ay mayroong buhay ni Kristo. Kaya ang buhay mo ngayon, pagbuhay mo ng pananampalataya kay Kristo. Ibigay. Ang sabi nga, sa 1 Corinthians 6, verse 9 hanggang 19, ang sabi, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Di ba? Ang Diyos nagbigay ng Espiritu ni Cristo sa atin, at kayo ay hindi na sa inyong sarili. Kaya, bakit? Sapagkat kayo'y pinili sa isang halaga. Ano yung halaga? Kamatayan ni Cristo sa krus. Kaya, luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Utos yun. Hindi passive, active na utos ito. Ikaw mismo ang gagawa ng pagluwalhati sa Diyos. Ikaw mismo ang tatanggi sa anumang tukso na dumarating sa iyo. Hindi passive. Tao lang kasi ako eh. Kaya ito, nagdating sa akin kasalanan. Hindi. Active itong utos ng Panginoon. Parangalanin nyo, luwalatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. So ano po nangyari doon? Sa sandaling ikay sumampalataya ni Kristo, una, ikaw ay kasamang ipinako kay Kristo. Ikalawa, dahil patay ka pa, ikaw ay pinamumuhayan ni Kristo. Ikatlo, ikaw ngayon ay may buhay para kay Kristo. At pang-apat, nang ikay sumampalataya, ikaw ay minahal ni Kristo. Ikaw ay minahal ni Kristo. Again, basahin natin yung text natin. Napakayaman po yung Galatians chapter 2, verse 20. No? Ito yung katotohanan ng gospel. Ang sabi dyan, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng panampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal. Pero mo, minamahal ka ni Kristo, minamahal ka ng Diyos. Kaya ka nakakamahal o nakaibig sa Diyos dahil unang umibig ang Diyos sa iyo. Kaya yung mga taong hindi pa nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ang lakas ng bibig nilang sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero ginagawa nila yung salungat at laban sa kalooban ng Diyos. Ganun ba nagmamahal na anak sa Diyos?
Kung ikaw mayroong isang anak na minamahal mo, at sasabihin ng anak mo, Daddy, Mami, mahal na mahal kita. Kaya ito nanakawin ko ang inyong kayamanan. Mumurahin kita. Totoo bang pagmamahal ng anak yun? Marami pong nasabing mahal nila ang Diyos, pero ang buhay nila saliwa kontra, labag sa kalooban ng Diyos. Pero ito, tinawag dito ni Pablo, sarili niyang minahal siya ng Diyos dahil inamin niya na sa sandaling siya sumampalataya, kasama siyang napako kay Kristo. At si Kristo na ang nagbigay ng buhay sa kanya. At dahil doon, ang buhay niya ngayon ay pinamumuhay sa panampalataya kay Kristo dahil siya ang nagmahal sa kanya. Kung isang tao nagmamahal sa iyo, lalapas na hindi ko ka. Palay ko, hindi. Na paano ba ipakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin? Kailan? Kailan? Sandali yun, no? Pero bakit? Sa puntong yun pinakita ng nagmahal sa atin. Alam naman natin na si Pablo, nagsalita rito. Sino si Pablo sa unang buhay niya? Sa isang Pariseo. Isang napakalinong tao. Aral siya kay Gamaliel. Isang scholar sa Hudyo. Pharisees. Membro pa ng Sanhedrin. Nasa korte pa siya. Suprema. Matalino siya. Makapangyarihan siya. Kaya niyang kumuha ng sulat mula sa Diyos para habulin, patayin yung mga nasa pananampalataya kay Kristo. Kanya itong pinakukulong, binubugbog, at mayroon pang pinatay na si Esteban. Siya pa may hawak ng baro ni Esteban habang binabato ng malalaking bato si Esteban. Natutuwa pa siya. Ganon makapangyarihan si Pablo na sa kanyang pagpatay noong mga mananampalataya kay Kristo, inaakala niya na ito'y kalooban ng Diyos sa kanya at siya ay palangit. Ganon si Pablo. Isa siyang kriminal. Pero ngayon niluluhuran ng mga tao, tinitirikan ng kandila, gayong si Pablo ay kriminal. Hindi magpapasamba si Pablo. Kasi si Pablo ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Si Pablo ay niligtas lamang ng Diyos. At itong panutuon ni Pablo rito, siya rin may sulat sa Roma 5:8, kailan ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig niya kay Pablo o sa atin na mananampalataya. Romans 5:8, ganito ang sabi, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Si Jesus o si Kristo ay namatay para sa atin. Now, nung tayo sumampalataya kay Kristo, tayo'y isinamang napako kay Kristo, hindi dahil tayo mabait. Ang sabi nito ni Pablo, makasalanan. At ang sabi pa ni Pablo sa Galatia, ako yung number 1 makasalanan. Sapagkat inusig ko ang daan ng Panginoon. So, ganun pong pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi dahil mabait ka, dahil hindi dahil matulungin ka, dahil hindi dahil nasusunod mo ang 10 kautusan, sana, hindi mo na kailangan talaga si Kristo kung gano'n, naniniwala ka na ikay maliligtas sa iyong ugaling gano'n. Hindi para sa iyo si Kristo, para kamatayan ka. Pero kung aminin mo na ikaw'y likas na makasalanan, na minana mo ang kasalanan mula kay Adan, ay talagang may epekto yun sa iyong pagsampalataya kay Kristo, kasama kang naipago kay Kristo, si Kristo nananahan sa iyo, at ang buhay mo ngayon ay pamumuhay kay Kristo. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano ay isang kalooban ng Diyos, hindi sa atin. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay biyaya. At ang ating katungkulan naman ay ang sumampalataya. Pero ang pananampalataya hindi pa rin atin. Paano nga ba sa sampalataya isang patay? Binuhay mo na siya para magkaroon siya ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya nagmumula doon sa bumuhay ng Espiritu sa pamagitan ng pangangaral ng salita. Faith coming by hearing. Wala tayo. Ang atin lang kasalanan. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8,
By grace, we have been saved through faith. Sa magitan ng panampalataya, at ang panampalataya, grace pa rin, hindi mula sa atin. Kaya nga, ngayon, ikaw ay minahal na ni Kristo. So, ibigin mo rin siya. Mga kapatid, ibigin mo rin. Gaya na sinasabi ko sa oversight, marami tayong lapses. Akala natin nakatayo pa rin tayong Kristiyano, okay pa rin tayo. You're okay, I'm okay, then we are okay. Pero sa totoo, kung nagkulang ka sa mga means of grace, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ngayon, naunawaan paano kang inibig ng Kristo, then, ibigin mo muli ang Panginoon. Ibalik mo ang iyong pag-ibig sa Kanya at paglingkuran siya. Bakit? Ano sabi? John 14:21? Anong sabi ng John 14:21? Ang nagtataglay ng aking salita at nagsasagawa ang siyang nagmamahal sa akin. So, hindi lamang na tayo umiibig sa Kanya, kundi naglilingkod pa sapagkat yun ang patunay na tayo po ay nagmamahal sa Kanya. Pero kung disobedient tayo, mga kapatid, parang hindi yata tatama sa atin yung nangyari nyo nung tayo sumampalataya. Mahirap. So, ano pong nangyari nung tayo sumampalataya? Nakita na natin lahat. Ipinako tayo kasama ni Kristo. Namatay na tayo sa ating lumang pagkatao. Ngunit, si Kristo ay namuhay sa atin, kaya tayo naging buhay. At dahil tayo buhay, yung buhay natin ngayon, sa kasalukuyan, ay namuhay tayo sa panampalataya alang-alang kay Kristo, na siyang umiibig sa atin. Then, panglima, nang ikay sumampalataya kay Kristo, ito po ang tinawag na tinubos ka ni Kristo. Ito po yung katubusan. Tinubos ka na. So, hindi lang basta sumampalataya, ligtas ka na. Hindi lang basta altar calling, mananawagan yung mga pastor na, sino ba may kabigatan sa inyo? Lumapit kayo, naghihintay ang Panginoon. Siya kumakatok sa inyong puso. At inyong pagbubuksan, kayo po ay diligtas. Hindi ganon. Hindi ganon. Panlima, ito na yung katubusan mo kay Kristo. Again, ating text. Basahin ko sa simula. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa magitan ng panampalataya sa anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Na sa akin ay nagmahal. Siya nagmahal. At nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yun yung kabuuan. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili upang tayo ay lubusang matubos. Hindi lamang yung ating kaluluwa, hindi lamang ang ating katawan, kundi buo nating pagkatao. Tinubos ni Kristo dahil tayo po isinanla ni Adan kay Satanas. Masimula pa lamang ng kanyang pagkakasala. Kaya nga tinawag siyang fraternal, ibig sabihin, siya yung head, fraternal head. Kasi mula kay Adan, lahat po ng kanya naging anak, kanyang isinanla kay Satanas. Alipin ng kasalanan. Kaya kailangan si Kristo tubusin ang mga naalipin upang sila'y maging anak ng Diyos muli at hindi na kay Satanas. So ito panlima, katubusan na ni Kristo. Ano bang katubusan, mga kapatid? Ibig sabihin, binayaran. Una, binayaran ang iyong kamatayan. Imbis na ikaw mamatay dahil sa iyong minanang kasalanan, dahil ikaw alipin ng kasalanan, hindi ikaw namatay eh. Kasama kang napako kay Kristo in faith, pero hindi ka nagdusa. Si Kristo nagdusa. In faith, hindi ka namatay dahil si Kristo ang namatay. Kaya ang katubusan, ito po yung pagtubos ng iyong kamatayan, siya nagdusa sa iyong pagdusa. At hindi lang yun. Pangalawa,
Katubusan, ibig sabihin, binayaran niya ang iyong buhay. Patay ang buhay mo. Pero binayaran ng buhay ni Kristo, kaya ang buhay ni Kristo ang siyang inilagay sa atin bilang Kristiyano. Buhay ni Kristo ang taglay natin. Siya ang namatay para ikaw ay mabuhay. At ikatlo, katubusan, ibig sabihin, binayaran niya ang iyong pamumuhay. Ikaw ngayon ay mamumuhay sa panampalataya alang-alang kay Kristo. Siyang nananahan sa iyo, sa Espiritu, upang ikaw'y makapamuhay na kinalulugdan ng Diyos. Tanda natin, kung Kristiyano ka, dapat nalulugod ang Diyos sa way ng ating pamumuhay. At hindi lang yun, katubusan, ibig sabihin, binayaran niya ang iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mo ay sa kasalanan dati, ngunit tinubos ka doon upang ikaw ay maging alipin o pag-ibig sa katwiran. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Kaya yun po yung misteryo ng pananampalataya. At hindi na lastly, katubusan, binayaran niya ang iyong pagka-nilalang. Ikaw ngayon ay fulfill the new creation. Tingnan nyo, ang i-kumpara natin yung unang pagkakapanganakan ng tao at ikalawang kapanganakan, Kristiyano. Ang kapanganakan ng unang tao hindi nagsimula sa baby. Si Adan ay hindi nagsimula sa 1 day old. Siya ay naging 30 years old. Ibig sabihin, mayroon ng malay nung siya ay isilang. Ang isang bagong Kristiyano rin, born again, hindi pwede mag-born again kung siya'y baby pa. Wala pa siyang kamalay-malay sa kasalanan, hindi pa niya kaya sumampalataya. Dapat nasa wastong gulang. Maaring 14, 15, 16, ma-realize niya sa isa'y makasalanan. So, kailangan niya ng tagapagligtas. Ito yun. Ibang panibagong kumpara, simula sa anak ko, walang kwenta, patay, nabuhangin. Pero ang Diyos bumaba upang hubugin ka sa isang bagong katawan at hiningahan sa butas ng ilong at ikaw ay nabuhay. Ganun din sa atin, ang bagong kapanganakan ng Kristiyano, kailangan mo siyang mamatay, hubugin siya sa kamatayan ni Kristo upang si Kristo ay makapanahan sa kanyang pagkatao at siya'y mabuhay na isang Kristiyano. Hiningahan siya ng buhay ng Diyos at tayo rin binigyan ng buhay ni Kristo. At kaya noon, nung tumayo itong si Adan, siya ay naging a body, a living soul. Isang buhay na kaluluwa. Ngayon naman, tayo po ay spiritual na pagkatao. Pagamat nasa physical pa tayo, pero tayo namumay sa spiritual. Nakuha niyo ba? Yung old creation, hindi natin yun sineselebrate. Ang sineselebrate natin is the new creation. Sa panahon yun, sa Old Testament, luma. Pero ngayon, ang tinatalagang pagsamba ron ay Sabado. Pero ngayon, si Kristo ay muli na buhay araw ng linggo at doon nagsimula ang ating bagong kapanganakan. Kaya tayo sumasamba sa new creation. Kung tawagin Kristiyano. Pero kung Sabado ka sumasamba, hindi ka sumasamba kay Kristo, sumasamba ka sa lunti pa. Paano mo sabi Kristiyano ka? So yun po yung misteryo sa sandaling kayo sumampalataya. 5 agad, sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, ang nagaganap. At yun ang dapat mong malaman upang ang pananampalataya mo husto, tama sa gulang. Hindi lundag sa daling pangalan na at ako'y naniniwala sa Diyos. Ngayon, maaaring ikaw ngayon nagtitiwala pa rin sa iyong paraan ng klase ng pananampalataya. Mayroon kang ibang paraan. Tinatawagan kita ngayon. Masabi sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya at tumanggap kay Kristo, siya binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos.
Dahil siya ay pinanganak hindi ng laman at dugo, kundi siya ay pinanganak mula sa itaas. Verse 10. Kaya mga kapatid, suko niyo po kayo may Kristo. Tayo na lang. Opo, Panginoon, napakadakila po ang kapahayagan ni Pablo sa Galatians 2:20 na kung saan nariyan po ang misteryo po ng pangyayari o kaganapan sa sandaling ang tao ay sumampalataya kay Kristo. Tunay, Panginoon, mahudyo man, mahintil man, maliligtas lamang, Panginoon, sa biyaya sa magitan ng pagtanggap nito sa pananampalataya, hindi po sa mga ritual, hindi sa circumcision, at hindi sa ibang paraan, sa good works na naman, kundi tanging sa pananampalataya lamang matatanggap ang biyayang kaligtasan. Kaya naman nagpapasalamat kami, Ama. Sana nga sa mga kaligtasan natanggap namin, tunay ngang may pamuhay namin ang kaligtasan ito na may buong pananampalataya kay Kristo, pagsunod sa kanyang mga utos habang kami nabubuhay. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.